Akala ko ordinaryong gabi lang yon. Pagod ako galing trabaho pero masaya. May dala akong paboritong ulam ni Liam, sinigang na baboy. Kasi payday at naisip kong i-treat siya kahit simpleng pagkain lang. Ganun naman ako lagi, maliit na bagay, malaking effort. Pagpasok ko sa bahay, madilim ang sala. Tahimik, love, tawag ko. Walang sumagot. Nakita ko ang sapatos niya sa may pinto, ibig sabihin, nasa bahay siya. Nang buksan ko ang ilaw sa kwarto, nakita ko siya, nakahiga, nakatalikod, mahimbing ang tulog. Nakalagay ang cellphone niya sa gilid ng kama, hindi naka-face down, hindi naka-silent. At doon nagsimula ang lahat, may umilaw na notification. Isang pangalan na hindi ko kilala. Rhea. Nakauwi ka na, babe? Parang biglang lumamig ang kwarto. Parang may bombang sumabog ng tahimik sa loob ng dibdib ko. Babe, hindi kuya. Hindi sir. Hindi boss. Babe. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Dapat siguro magalit ako agad. Sigawan ko siya, kisingin ko, buhusan ko ng tubig. Pero hindi, nanigas lang ako. Huminga ng malalim at pinili kong basahin pa. Dahan-dahan kong kinuha ang phone niya. Parang pumikit pa ako sandali bago ko in-unlock. Pero hindi ko na kailangan ng fingerprint. Alam ko ang password niya. Birthday ko kasi iyon. Iyon ang akala ko nun, sweet. Ngayon, iyon ang susi sa pagkalagot ng puso ko. Pagbukas ko ng messenger nila, bumungad sa akin ang buong mundo na hindi ko alam na meron pala siya. Miss na kita. Kanina ang sarap mong katabi, sana hindi na ako umuwi. Babe, wag ka mag-alala. Hindi niya alam, manhid na siya. Hindi niya alam, manhid. Ako pala yon. Parang may humampas sa akin ng paulit-ulit habang binabasa ko ang mga chat. May picture pa sila, magkayakap sa loob ng kotse. May selfie sa harap ng salamin sa isang kwarto na hindi sa bahay namin. Napaupo ako sa sahig. Hawak ko pa rin ang cellphone niya, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung nakikita kong tinawag niya akong manhid or yung nakikita kong sobrang lambing niya sa ibang babae. Samantalang sa akin, puro pagod ako at wag na ngayon, antok na ako. Habang binabasa ko, napansin ko ang isang message na pumatay sa maliit na pag-asang natira sa akin. Babe, ayaw ko na ng taguan. Kailan mo siya hihiwalayan? At ang reply ni Liam, konting tiis na lang babe, inaayos ko na. Hindi ko siya gustong masaktan, pero ikaw ang gusto kong kasama sa future. Ako yung hindi gustong masaktan. Ako yung dapat niyang hiwalayan. Ako yung hindi nakasama sa future. At ang pinakamasakit, habang pinaplano na nilang buwagin yung mundong sabay naming binuo, ako, nagtitipid, nag-o-overtime, nag-aabot ng sweldo para sa future namin. Gusto kong sumigaw, gusto kong itapon yung cellphone sa mukha niya. Gusto kong gisingin siya at ipamukha sa kanya lahat. Pero hindi ko ginawa. Dahan-dahan kong binalik ang cellphone sa tabi niya. Pinunasan ko yung luhang hindi ko na malayang tumutulona. Huminga ako ng malalim at sinabi ko sa sarili ko, hindi ako magwawala. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako magmamakaawa na ako ang piliin niya. Tumayo ako, lumabas ng kwarto. At doon, sa kusina, habang inaayos ko ang sinigang, naramdaman kong parang may namatay sa loob ko. Hindi ko alam kung ako yon o yung tiwala ko sa kanya. Nang magising si Liam, nagkunwari akong wala akong alam. Love, andito ka na pala, sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Amoy ko pa sa kanya yung pabango na hindi niya ginagamit dati. Amoy bago amoy, hindi ako. Niluto kita sinigang, sabi ko, pilit na nakangiti. Umupo siya, kumain. Nagkwento pa tungkol sa pagod sa trabaho at toxic sa opisina. Habang nagdedrama siya tungkol sa stress niya, ako naman, tahimik lang. Pinapanood siya. Kinagabihan, habang natutulog siya sa tabi ko, nakatalikod ulit, phone sa ilalim ng unan niya. Doon ako tuluyang bumigay. Tahimik akong umiyak, takip ang bibig. Ayokong marinig niya, ayokong makita niya akong mahina. Sa gitna ng hikbi ko, may naisip akong malinaw na malinaw. Kung may plano siyang iwan ako nang hindi ko alam, mas maigi nang unahan ko siya. Pero hindi sa paraang iniisip niya. At doon nagsimula ang plano ko. Isang planong hindi naglalayong ibalik siya, kundi itama ang mali na ginawa niya sa akin.